Ito mga kapatid ay sa muli tatakbo ng ilang topics mga kapatid at nawa ay wag po tayong lumiban sapagkat ang ating pag-aaralan ay isa sa nakikita kong kailangan, especially parating na po ang eleksyon ng ating bansa. Ito po ay may kaugnayan sa mga paalala sa ating mga pag-uugali, sa ating pamumuhay, sa ating pamilya, sa ating pong trabaho, sa ating pong lipunan, sapagkat ito po mga kapatid ay para sa lahat ng henerasyon at para sa lahat ng panahon. We will talk about the book of Proverbs. And for tonight's Bible study, gusto ko pong dalhin sa inyo the introduction to the book of Proverbs. Hallelujah! Ang sa Tagalog po, ang tawag dito is kawikaan. At ginagamit po ito mga kapatid, noong bata pa ako, naririnig ko na ang mga salitang nasa Biblia pala. Nung magsimula akong mag-aral ng salita ng Diyos at magbasa, mga kapatid, yung mga sabi-sabi ng mga matatanda, mga minamahal na mayroong kaugnayan sa pamumuhay na may kaayusan, ay galing pala sa aklat ng Proverbs o kawikaan. Ginagamit sa pagpapayo, ginagamit na pang-advise, nababasa natin sa schools, di ba? Lalo na sa elementary, mga kapatid. Nung panahon po ako, may mga nababasa po akong mga words of wisdom. Galing po pala yun sa Book of Proverbs. Punong-puno talaga ng karunungan ang aklat ng kawikaan. At ito po ay maituturing na daan sa katuwiran para po sa ating sarili, sa ating pamilya, sa samahan, lalo na sa ating pong, sabi ko nga, sa ating bayan. Now, what is the meaning of Proverbs and what is also the purpose of this book? Mga kapatid, Proverbs are short, wise sayings that convey truths from the words of God. Ito po ay mga maiksi lamang mga pananalita. Hallelujah, halos marami po tayong mga memory verses na galing sa Book of Proverbs. Pero very powerful because ito po ay katotohanan, sabi ng Bible. And the Book of Proverbs provide guidance for living wisely and righteously. Ito po ang sa tingin kong kailangan ng ating bansa ngayon, mga kapatid. At nakakalungkot, pag pinansin po ninyo, kahit ang mga mananampalataya ngayon nakikisama na rin sa takbo ng mundo. This is actually para sa akin, a reminder for all of us na ang salita ng Diyos hindi po nagbabago ang prinsipyo. Napakahabang panahon na po na isinulat ang aklat ng kawikaan. Pero napakabisang aplikasyon ang kailangan po dito para mas lalo po nating makita ang isang buhay ng naaayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. In the book of Proverbs 1 and 2, sabi po dyan, the Proverbs of Solomon, son of David. So very clear na ito pong kawikaan ay galing sa anak ni Haring David na si Solomon, King of Israel. This is very important dahil leader po ang nagsulat na ito. Leader of a nation. At mayroon po siyang mga payo. Mayroon po siyang words of wisdom na nais niyang iparating hanggang sa panahon natin ngayon. Hallelujah. Sabi ng Bible, for gaining wisdom and instruction. Kung gusto natin ng karunungan, let us read the book of Proverbs. Hallelujah. Napakagandang supplement po ito, mga kapatid, sa gospel ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. For understanding, words of insight, sabi po dyan. Ang kawikaan ito ni Solomon na anak ni David, na hari ng Israel. Hallelujah, ang siyang sumulat ng kawikaan. Para sa akin, napakaganda po ito na isang pundasyon kung ikaw ay nangunguna. Sa pamamagitan nito, ang tao ay magtatamo ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Mga kapatid, ako po'y naniniwala na ang mga mananampalataya dapat po laging nangunguna sa katuwiran ng Diyos. Dahil we are called by God, hallelujah, to be His ambassador. Hallelujah. We are Christ ambassadors, mga kapatid, according to Paul.
Glory to the living God. Mga minamahal, malinaw po mga kapatid na ang Book of Proverbs, hallelujah, primarily authored by King Solomon. Of course, mayroon pa pong contribution dito, si Agur, mga kapatid, son of Jakei, mga minamahal, at si Lemuel. In the Book of Proverbs kasi maliwanag po na sinabi po yan na talagang ito ay sulat ni David, ay ni Solomon na anak ni Haring David. Hallelujah. At maliwanag din po, mga kapatid, sa Proverbs chapter 30, nabanggit din po doon si Agur saka si Lemuel, na siya mga kapatid na nakasama rin sa sulat ng Book of Proverbs. Ngayon, ano po ang ating pag-uusapan ngayong gabi? Dalawa lamang po, ano ang tema ng Book of Proverbs at ano ang mga key verses na atin po mga kapatid na dapat malaman sa aklat ng kawikaan. So, ano po ang tema? Una, binabanggit ni King Solomon ang tungkol sa wisdom versus foolishness. The book of Proverbs, mga kapatid, emphasizes the importance of seeking wisdom and the consequences of foolishness. Yan po ang hindi na ngayon na pinapansin ng maraming tao. Lalo mga kapatid, yung naglalabasan na yung mga vloggers. Pag tiningnan po ninyo mga kapatid, napakalaki ng influence nito. Hallelujah! Doon po mga kapatid sa mga bagay na nagpapalayo sa katuwiran ng ating Diyos. Parang mas gusto nilang makita ng maraming tao, i-like sila ng maraming tao kahit mga kalokohan ng mga kapatid. Maaring nagigit tayo pong masaya, pero maging maingat po tayo sa kasiyahan po natin. Ano ang sabi ng Book of Psalms? Delight yourself in the Lord. Delight yourself in the Lord, and He will grant the desires of your heart. In the book of Proverbs 14:7, the Bible said, stay away from a fool, for you will not find knowledge on their lips. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Kalokohan meron, mga kapatid. Hallelujah, kahambugan, kalaswaan. Napakarami na ngayon, mga kapatid, hindi niyo po ba napapansin, mga minamahal, na nagiginang natural, na dati-rati naman, mga kapatid, nakakahiya? Maging maingat po tayo, mga kapatid, ang nataklat ng Proverbs, mga minamahal, ay isa sa eye-opener sa ating mga mananampalataya, mga kapatid, na minsan nakakalimot sa tunay na layunin ng Diyos kung bakit po tayo tinawag ng Panginoon. Hallelujah. Sa nakaraang administrasyon, mga kapatid, mapapansin po natin na talagang sa akin lamang po bilang pastor. Hallelujah. Ito lamang ay analysis, mga kapatid. Ang laki ng epekto po sa nakaraang administrasyon sa pamantayan ng kawikaan ng salita ng Diyos. Nalulungkot talaga ako, mga kapatid. Hallelujah. Na kahit mga mananampalataya na, mga minamahal, maraming mga Pilipino na pumapalakpak kapag naririnig nila na ang dati nating Presidente Duterte ay nagmumura. Pasensya na mga kapatid, yung salitang putang ina. Pinapalakpakan pa ng maraming tao. Mga kapatid, sa totoo lang, hindi dapat ganun. Hindi yan ang gusto talaga ng Diyos. Di po ba? Sabi nga, nakaraan, pag nagkamali, sampalin mo. Pansinin mo ngayon, mga kapatid, sa mga balita ngayon. Grabe, mga minamahal. Mga estudyante ng bubugbog, nananapak, mga minamahal. Napakalayo na, mga minamahal. Papalayo tayo sa prinsipyo ng katuwiran ng ating Panginoon. And for me, mga kapatid, lahat naman ng administrasyon ay meron pong mga pagkukulang. Pero in my own analysis as a pastor, mga kapatid, naranasan ko rin naman ang mga nakaraan, mga kapatid, na administrasyon. Pero sobra ang nakita ko sa nakaraang administrasyon. Sapagkat, mga kapatid, parang itinataas pa. Itinataas pa. Kahit nga, very, very clear, mga kapatid, na mga leaders natin, na involved sa illegal drugs, gambling, hallelujah, involved, mga kapatid,
Hallelujah. Kaibigan ng mga Chinese na may kaso sa ibang bansa. Hallelujah. Naapektuhan pa tayo mga kapatid dahil meron pang isang nagpapakilala mga kapatid na appointed siya, na religious leader, pero involved mga kapatid siya, hindi magaganda mga minamahal na ginawa. May kasong human trafficking, rape, sex trafficking, ng mga bata, cash smuggling. Kaya no doubt mga minamahal, kung bakit patuloy na sumasama ang kalagayan ng ating bansa. Hallelujah. Hallelujah. Ilang kandidato ngayon mga kapatid, ngayon lang mga minamahal. Ilang kandidato natin ngayon ang may kaso. Napakarami. At ang nakalulungkot mga kapatid, sila pa ang nangunguna ngayon sa survey. Hallelujah. Masakit po yun mga minamahal. Kaya maging matalino po tayo mga kapatid sa pagpili ng mga leaders. Huwag natin laging sasabihin na pare-parehas naman yan, pastor. Kung talagang magbibigay po tayo mga kapatid ng panahon para kahit papaano, mag-isip-isip po tayo kung ano ang at least malapit sa pamantayan ng salita ng ating mahal na Panginoon, makakakita naman tayo. After all, hindi naman tayo katulad ng Israel na mga Hudyo na lumaki po talaga sa pananampalatayang may Diyos. Tandaan po natin, tayo po'y mga Gentiles, mga minamahal. At hindi lahat, mga kapatid, pare-parehas ang pananampalataya. But now we talk about righteousness. Hallelujah, good leadership. Hallelujah! Good governance, mga minamahal. Hindi lamang po ang pinag-uusapan po dyan ay ang bansa, kundi maging sa church, maging sa pamilya, mga minamahal. Applicable, mga kapatid, ang advices na ito ni King Solomon. Stay away from a fool, for you will not find knowledge on their lips. Kaya, mga kapatid, dapat pong maging matalino po tayo, mga minamahal. Hallelujah! Another theme is this. Righteousness versus wickedness. Dapat hindi natin binabaliwala ang usapin tungkol sa katwiran at kasamaan. Hallelujah. Bagamat ngayon daw, sa panahon nating ito, mayroon mga narinig po tayo mga kapatid na ito daw, panahon nating ito ay labanan ng kasamaan at ng kadiliman. Sabi ko, Lord, wag sana, wag nawa, sapagkat may mga mananampalatayang naniniwala pa rin na ang katwiran mo ay hindi dapat baliwalain. In the book of Proverbs chapter 10 verse 2, ill-gotten treasures have no lasting value, but righteousness delivers from death. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ito po ay napakagandang paalala. Yung korupsyon na nangyayari sa ating bansa, pag-pray po natin mga mananampalataya, na nawa magkaroon tayo ng leader na lumalaban, hindi yung talagang involved, mga kapatid, sa mga illegal na mga transactions, mga kapatid. Dapat talaga nakikita pa rin natin yung mga tao, mga kapatid, na bagamat marahil iba ang kanilang pananampalataya o relihiyon, pero naniniwala pa rin sila doon sa katuwiran, yung pagiging makatao, mga kapatid. Yung kaayusan, mga minamahal. Sapagkat ang nakikita ko ngayon, para bang mas marami ang mga taong pumapalakpak doon sa mga barumbadong pananalita. Hindi po ganoon ang gusto ng Diyos. Paalala po ito ng ating Panginoon. Hallelujah! Kahit sa isang pamilya, pag mayroong laging nagmumura po dyan, hindi magandang pakinggan. Sa lahat po ng nanunood ngayon, subukan po natin sa loob ng pamilya may mga nagmumura, nanlalait. Hindi po yan ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Glory to the living God. Gusto ng Lord na ipaalala po sa atin na tayo po ay dapat mamuhay sa katuwiran ng Diyos. In the book of Proverbs 29 verse 2, sa New King James Version, when the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked man rules, the people groan or mourn. Hallelujah. Kapag matuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya, ngunit tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama. Ito po ay paalala sa muli sa mga Pilipino. Lalo na sa ating mga Kristiyano
na patuloy tayong manindigan sa katwiran kahit na ang karamihan ay nasa kasamaan. Iparamdam pa rin natin na hindi dapat pinaglalaruan ang mataas na katungkulan ng ating pamahalaan. Di po ba? Naalala ko na, nung ako po ay medyo bata-bata pa, ay grabe po mga kapatid, ang pagrespeto sa mga senador at congressman. At nung ako po'y nakapasok sa kongreso, mga minamahal, year 2005, ay nakita ko ang sarap pakinggan ng kanilang deliberation, ng kanilang mga usapin sa plenary, sapagkat makakakuha ka talaga ng aral tungkol sa batas para sa mga Pilipino. Sa Senado, mga kapatid, kilalang kilala ko pa, mga minamahal, ang mga tao niyan totoong nag-aral kung ano ang pagsasagawa ng batas. Pero ngayon, mga kapatid, sobra po akong nalulungkot. Hallelujah. Hindi po ako nang bababa o nagmamaliit sa mga tao. Hindi po, sapagkat alam ko naman, bawat isa po ay may kanya-kanyang korte o may kanyang specialization, kumbaga. Pero kung gagamitin lang natin ang ating popularity, bagamat hindi ka dyan, gagamitan lang natin ang ating pagiging mayaman dahil sa mga personal interest, gagamitin lang ang popularity, mga kapatid, mukhang hindi po talaga yan ang gusto ng Panginoon. Hallelujah. Kamakailan lamang, mga kapatid, pumili na ang Singapore ng kapalit, mga kapatid, para sa bagong kanilang Prime Minister. Hinahangaan po natin ang bansang Singapore, pero hindi po natin nakikita kung bakit din maunlad sila, mga kapatid. Well, wag muna natin pag-usapan ang lalim ng kanilang pananampalataya, katulad ng pananampalataya natin ng Kristyanismo. Because ang nakikita ko dito sa Book of Proverbs is actually isang magandang pamantayan patungkol po, mga kapatid, sa ating pong buhay. Unang-una, mga minamahal, syempre, yung gusto ng Panginoon. Pangalawa, yung makakabuti sa ating kapwa. Pangatlo, yung ikabubuti rin ng ating sarili. At yung pamantayan po, mga kapatid, ng pagpili ng leader ng Singapore ay hinangaan ko rin. Ano? Kahit nga po sila hindi mananampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, pero naniniwala sila sa good leadership because they believe that good leaders are important because sila ang susi sa good governance. Which is also for me, kasali po sa tema ng Book of Proverbs. Mga kapatid, i-share ko lang po sa inyo para lang makita po ninyo, mga kapatid. This is also a good para sa akin guide para sa ating mga Pilipino. Siya po, mga kapatid, ang napili na bagong Prime Minister, si Mr. Lawrence Wong. Mr. Lawrence Wong was chosen to take the responsibility as the fourth Prime Minister of Singapore. Hindi man siya Kristiyano, but the principles of choosing a good leader are actually para sa akin present sa isang bansa na hindi naman talaga tunay ang kanilang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. According to the international news, Mr. Wong is a double degree holder, mga kapatid, and PhD holder from Harvard University in Economics. Ibig sabihin talaga, ang kanya po, mga kapatid, na tinapos ay mayroong kaugnayan po sa kung ano ang dapat niyang gawin. Iyon po ang mahalaga. Hallelujah. He was selected after he received the highest score in character, performance, integrity, quality, and job KPI. KPI is Key Performance Indicators. Napansin ko lang, mga kapatid, mayroong dapat talagang ganon. Kasi kung ang Book of Proverbs, mga kapatid, ay mayroong qualification na sinasabi, even, mga kapatid, in the book of Timothy, ayon kay Apostle Pablo, sa pagpili ng mga leaders sa church, mayroon talagang qualification. Hallelujah! Because leadership, mga kapatid, ay hindi biro po yan. Tandaan natin, tayo po, mga kapatid, ay gagamitin upang i-direct ang buong bansa, ang iglesia, hallelujah, ang group of people. Parang sinasabi dito, according to international news, Mr. Wong scored 0 in the following. So mayroon silang pinagbasihan. Sa public complaints, mga kapatid, 0.
wala kang marinig na complaint po sa kanya publicly. Pero tayo mga Pilipino ngayon, wala nang pakialam. Kahit marami mga kapatid na nakikita tayo mga issues sa ating leader. Kahit bastos mga kapatid sa pagsasalita. Hallelujah. Kahit barumbado, sugarol. Wala tayong pakialam. Basta sikat. Gusto lang natin mga kapatid na mag-isang leader dahil kahit wala yung pinag-aralan, dapat hindi tayo mga kapatid nanliliit sa walang pinag-aralan. Pero nung grade 1 po tayo, naalala ko nung elementary po tayo, laging gusto nating leader ay kasali sa honors. Di po ba mga kapatid, sapagkat proud din naman tayo. Sapagkat kung mayroon nga namang tanungan at lumabas po tayo sa klase, pag pinatatawag ang ating presidente, nung naalala ko noon, pumipili tayo. Di po ba sa group number 1 as much as possible? Why? Sapagkat mayroon po sila talagang kakayanan. Hindi po ito basta-basta mga kapatid. Ito yung nakikita ko. Wala po siyang mga kapatid issue sa police traffic. Summons, wala. Public summon, di siya nakatanggap ng reklamo or legal notices man lamang sa paglabag sa batas. Walang racial hatred statements. Wala siya mga pananalita na panlalait mga kapatid sa kanyang mga kalaban sa politika. Hallelujah. Kahit na sinasabi ng mga presidente, mga kapatid, na dapat patayin ang mga senador. Hallelujah. Sampalin ang mga... Walang pakialaman, maraming mga Pilipino, mga minamahal. I want to tell you these things, mga kapatid, na talagang hindi po ito ang kalooban ng Panginoon kung nais nating makakita ng isang magandang pamumuno. Even in corruption and bribery, zero. Legal court cases, zero. Tax fraud, zero. Abuse of power, zero. Walang issue sa FBI, CIA, Interpol checks. Mga kapatid, ang point ko rito, alam ko mayroon yan pagkukulang. Pero at least mayroong pamantayan. At yan ang gustong sabihin rin ni King Solomon. Hallelujah. Na napakahalaga mga kapatid, ang katuwiran sa pamumuno. Kaya mga kapatid, again, let us pray for our country. Let us choose, mga kapatid, wisely. Especially sa darating po, mga kapatid, na election. Alam po ninyo, mga kapatid, pag ang isang tao, mga minamahal, ay mahirap, basically, nakita ko, nakakaahon sila pag nakagraduate ang kanilang anak at nakakuha ng isang magandang trabaho. At ang maganda pa po dyan, pag maganda ang kanyang posisyon, dahil mahusay. Kung may mga artista tayo, mga kapatid, di po ba, na mga kandidato, sa larangan po ng pag-arte, hinahangaan ko po sila. Kung mayroon tayo, mga kapatid, na kandidato, na icon sa larangan ng sports, hinahangaan ko sila. Pero tingnan naman po natin, mga kapatid, ng maigi, kung siya talaga ay karapat-dapat sa larangan po, mga minamahal, halimbawa na lang sa paggawa ng batas o sa pamumuno bilang mataas na posisyon ng ating bansa. Very important. So for me, as a pastor, hindi sa dahilan ako rin tapos, pero kahit siguro hindi ako nakapagtapos bilang pastor, titingnan ko lagi ang edukasyon ay isa sa maganda, mga kapatid, na avenue, hallelujah, upang magkaroon po tayo, mga kapatid, ng isang magandang leader. Because education leads people Hallelujah. Kaya, napakabuti po, mga kapatid ng Diyos, na tayo po ay tinuturuan sa ating mga buhay. Kung papaano tayo pumili at magkaroon po ng isang buhay na malapit po sa kalooban ng Panginoon. Another theme is the fear of the Lord. Well, this is now the foundation of wisdom. Pag ang tao pala ay may pagkatakot sa Diyos, ay siya po ay nagkakaroon ng karunungan. Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hallelujah! Ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Isipin nyo, mga kapatid, ang gusto natin maging leader ay wala man lang takot sa Diyos at dinuduhagi pa.
Hindi insulto pa ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kaya ano ang mangyayari sa ating bansa? Kung ganyan ang ating pipiliin. Napakahalagang paalala ito sa ating mga mananampalataya. Kahit nga po tayo po ay maybe nasa minority, pero wag po tayo mga kapatid sumabay pa rin. Ang ating panalangin ay malaki ang magagawa. Hallelujah! Ito po ay paalala ng Diyos na ang pagkatakot sa Panginoon ay napakalaga kahit tayo ay umaasenso na. Kahit tayo ay nasa mataas na ng katungkulan. Kahit tayo ay pinagpapala na ng ating Panginoon. Dapat magkaroon pa rin tayo ng banal na takot sa Diyos. Dahil kapag nasa taas na tayo, lahat halos ay pwede na natin gawin. Di po ba? Tingnan niyo po mga kapatid, yung mga mga politiko na nasa taas na i-involve na sa hindi magagandang gawain. Pero kung may takot tayo sa Diyos, napipigilan upang magmalaki, napipigilan upang madala tayo ng mga makamundong gawain. Dahil iniingatan tayo ng Lord upang wag masayang mga kapatid ang mga biyaya at pagpapala ng Panginoon sa ating mga buhay. Kahit tayo pa ay pinapayaman ng Panginoon, pinapaasenso ng Panginoon. The Bible said, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hallelujah! Kailangan pa rin natin ang karunungan ng Diyos dahil kung hindi, dahil sa Panginoon, hindi tayo ipagpapalain ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya napakahalaga mga kapatid ang pagkatakot sa Diyos. Hallelujah! Naalala ko, after na ibigay ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, ang kanya mga kapatid, mga kautusan sa kanyang mga lingkod, sabi sa book of Proverbs 14 verse 26, He who fears the Lord is secure in confidence, and his children shall have a place of refuge. Napakaganda nito. Ang taong may takot sa Panginoon ay may kasiguraduhan at siya ang kanlungan ng kanyang sambahayan. Di ba? Leadership po ito mga kapatid. Napakahalaga nito. Sa lahat ng mga lingkod ng Diyos, sa lahat ng mga tatay at nanay, ang pagkatakot sa Panginoon ay napakahalaga sapagkat ito daw ang kanlungan ng ating sambahayan. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord Jesus. So, yan po mga kapatid ang mga tema about wisdom, about righteousness, the consequences of wickedness, about the fear of the Lord. Yan mga kapatid. Now, what are the key verses of the book of Proverbs? 3 lamang ang ibibigay ko po sa inyo. At ang mga bagay na ito ay ating pong pag-aaralan detalyado mga kapatid sa mga susunod nating pag-aaral ng book of Proverbs. There are 3 important verses which summed up the book of Proverbs. First is about trusting God. Palagpakan natin ang Panginoon. Para sa akin, wala siguro mga kapatid hindi memorize dito o kung meron man hindi nakaka-memorize, hindi naririnig ang mga salita pong ito sa pulpito. Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Sipin nyo, mga kapatid, kung ang inyong mga lakad ay hindi tuwid, hallelujah, kung tayo po, mga minamahal, ay hindi tama ang mga desisyon sa buhay, trusting the Lord is very important. Dahil dito daw niya itutuwid ang ating mga landas. Pag nagtiwala daw tayo sa Panginoon, papatnubayan niya tayo sa ating mga tinatahak. Pinapaalalahanan tayo ng Lord na huwag tayong manangan sa ating sariling karunungan. Dahil sino nga naman ang nakakaalam ng lahat? Di po ba Diyos lamang? Kaya kung ang isang tao ay nagmamarunong na sa lahat ng bagay, ang tawag diyan ay kayabangan. At ang sunod ng kayabangan, sabi ni Haring Solomon, ay ang kahihiyan.
Kaya kahit nasa matindi po tayong problema, kahit wala na ang ating inaasahan sa buhay, kahit gumagapang na tayo maybe sa problema, mga kapatid, patuloy pa rin tayong magtiwala sa Panginoon. Kahit nakakaramdam tayo ng mga sakit, hallelujah, physically, emotionally, the Bible is telling us through the book of Proverbs that we must trust in the Lord. Trust in the Lord. Magtiwala ka, kapatid, sa lahat ng nanunood ngayon. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi mawawala ng kabuluhan. Hallelujah. Second key verse is about our hearts. Gusto rin ni King Solomon na tingnan din natin ang ating mga puso. In the book of Proverbs 4:23, above all else, sabi ng Bible, guard your heart, for everything you do flows from it. Napakahalaga na patuloy nating iniingatan ang ating mga puso. Kapatid, ingatan mong mabuti yan. Alagaan mo yan. Pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Maraming nasisira ang buhay dahil hindi iniingatan ang puso. Ang puso kasi ay inilagay ng Diyos sa gitna ng ating katawan. Isa ito sa napakahalaga na parte ng ating katawan. Ito ang nagbibigay buhay sa isang tao. Ito ang nagpapump, hallelujah, para ang puso po, mga kapatid, ay makapag-distribute, mga minamahal ng blood, upang mabuhay ang lahat ng parte ng ating katawan. Kaya ito ang nais ni Solomon na pakaingatan po natin. Ayon, mga kapatid, sa salita ng Diyos, kung meron man tayong dapat ipagkalooban ng ating puso ng buong buo, walang iba kundi ang ating Diyos. Ibigay natin ang ating puso sa ating mahal na Panginoon at hayaan natin ang Diyos ang siyang maghari nito. Hallelujah. Napakahalaga po, mga minamahal, na ang puso natin, hallelujah, ay nasa Panginoon, sapagkat ang Diyos ay nakakaalam ng lahat ng bagay. Aayusin ng Panginoon kung ang puso natin ay nagmamahal na hindi tama. Aayusin ng Panginoon kung ang puso natin ay napapalayo sa kanyang kalooban. Mga kapatid, sabi ng Biblia, hinihingi ng Lord ang ating mga puso. Kahit gaano man yan katigas, kayang palambutin yan ng ating Panginoon. Kahit gaano man yan kaitim o kapula dahil sa kasalanan, kayang baguhin yan ng Diyos, kayang paputiin yan ng Panginoon. Oh, hallelujah, my dear brothers and sisters in Christ. The Bible is telling us that above all else, guard your heart. Glory to the living God. Hallelujah. And lastly, the third one is about our plans. Hindi lahat ng pinaplano natin ay makakabuti sa atin. Di po ba ang book of Proverbs 3:5? Solomon said, do not lean on your own understanding. Hindi lahat ng plano natin ay ayon sa kalooban ng Diyos. Sakali mang may plano tayo na hindi nangyari, bagamat atin itong pinagsisikapang abutin, maaring hindi yan para sa iyo, kapatid. Pero hindi ibig sabihin wala. Hindi ibig sabihin wala kang matatanggap. Ang totoo niyan, pag tayo po'y nagtiwala sa Panginoon, merong mas mabuting ibibigay sa iyo ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. That is the principle of the Bible. Proverbs chapter 16 verse 9 said, we can make our plans, but the Lord determines our steps. Ang tao ay maraming binabalak, ngunit ang Diyos ang nagpapatupad. You see, this is all about God's sovereignty. So let us continue to trust in the Lord. Hallelujah! Kaya, kung minsan,
Hindi pa man natin naaabot ang mga bagay na gusto nating abutin, mga kapatid, huwag po tayong malungkot ng sobra. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Dahil ang Diyos, kahit walang-wala ka na, kaya ka pa rin bigyan ng sobra sa iyong inaasahan. Ganon kabuti ang Panginoon, mga kapatid. Ganon ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang mahalaga nga lamang talaga, tayo po ay nasa katuwiran ng ating Panginoon. Kaya kapag ang isang tao itinutuwid ng Diyos, mahal siya ng Panginoon. May mga tao kasing itinutuwid ng Panginoon, naghahanap pa ng mga tao, mga kapatid, na masisisi pa. Hindi ganoon, kapatid. Pag tinuwid ka ng Panginoon, ituring mo yan na pagmamahal galing sa isang Diyos na mayroong concern sa iyo bilang isang anak. Hallelujah. So let us continue to apply the wisdom from the book of Proverbs. In the workplace, in our family, in our personal development, mga kapatid, ang book of Proverbs mahalaga. In the leadership, in the church, and even kung ikaw man ay binigyan ng pagkakataon na maglingkod sa ating bayan, apply the principle in the book of Proverbs. Because ang aklat ng kawikaan ay patungkol sa karunungan at katuwiran ng Diyos. Hallelujah. So in my conclusion, the book of Proverbs is a timeless guide that helps readers navigate the complexities of life with godly wisdom and understanding. Para ito sa lahat ng panahon. Para ito sa lahat ng henerasyon. Wala po dito, mga kapatid, na mga Gen Z, millennials, wala. Ang book of Proverbs, mga kapatid, para sa lahat. Hindi nagbago ang prinsipyo ng salita ng Diyos. It calls us to live in a way that honors God and benefits others. Praise and glory to the living God. Mga kapatid, naway nakapagbigay po tayo sa muli ng karagdagang kaalaman at pagtuturo sa ating lahat upang tayo po ay patuloy na magabayan sa ating mga desisyon sa ating mga buhay. Sa mga susunod na pag-aaral, mayroon po tayong, mga kapatid, na 10 topics po tungkol sa aklat ng kawikaan na makakatulong sa atin na mamuhay in accordance to the will of God. Magandang gabi po. May the blessing of our Lord Jesus Christ be with us always. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa presensya ng Panginoon. Dakilang Diyos, Panginoong Jesucristo, maraming salamat po, O God, sa iyo pong kabutihan. Nawa, Panginoon, ikaw po, Diyos, ang patuloy na magbigay po sa amin ng direksyon. Salamat, O God, sa karunungan buhat sa iyong mga salita, O God, sa aklat ng kawikaan. Nawa, Panginoon, patuloy namin itong maging gabay sa aming mga buhay, sa aming trabaho, sa aming pamilya, sa aming paglilingkod, at sa aming mga mamamayan ng aming bansa. Lord, ikaw, O Diyos, ang patuloy, Panginoon, na magbigay, O God, ng pagpapala sa iyong mga anak na patuloy na nagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Sino man, O Lord, ang nangangailangan ng kagalingan pisikal, bigyan mo, Panginoon, ng kagalingan. Espiritual, palakasin mo, Diyos. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya. Pinansyal, sunduan mo sila ng kanilang pangangailangan sa buhay, O God. Sa mga negosyo at trabaho ng kapatiran, Panginoon, pagpalain mo, Diyos. Hallelujah. Lord, dinadalangin na namin, Panginoon, ang success ng aming team building. Hallelujah. Ang anniversary, Panginoon, ang national Youth Leadership Camp, Panginoon. Dinadalangin rin namin, O God, ang paparating na eleksyon ng aming bansa. Ikaw na po, Panginoon, ang patuloy, O God,
na gumawang makapangyarihan. Huwag mong pabayaan, O Lord, ang aming bansa, Panginoon. Hallelujah. Lord, sa iyo, Panginoon, ipinagkakatiwala, O God, ang buhay ng iyong mga anak at sa lahat ng nanood ngayong gabi, nawa, Panginoon, nakapulot sila, O God, ng karagdagang aral buhat sa iyong mga salita. Lord, yadalangin din namin sa muli, O God, ang buhay ni Pastor Clark and Brother Genesis. Pagpalaan mo, Diyos, ang kanila, Panginoong buhay. Nawa, Panginoon, gamitin mo sila. Paging Star Venus, Panginoon, isang kabataan, Lord, pagpalaan mo rin, O God, na nagsaselebrate sila, Panginoon, ng kanilang kaarawan. Salamat po, God, sa iyong biyaya. At ngayong gabi, Panginoon, binabalik na namin sa iyo, O Lord, ang lahat ng papuri at pasasalamat, for thine is the kingdom, the power and glory, in Jesus' name. Amen and amen. A clap offering sa ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, let us continue to like, follow, and share everything posted on our FB page. Thank you very much, mga kapatid, sa iyong patuloy na suporta. Pagpalain po tayo ng ating mahal na Panginoon. Mainit na po, paparating na ang summer. Lagi tayo, mga kapatid, magbaon ng tubig. Glory to the living God. Hallelujah.